Sagad nga natin first gear nito. What the fuck? Uy, gago. Umangat yung motor boy. Putang ina mo. Marami nagtatanong actually kung matipid daw ba sa gasolina ang isang second gen Hayabusa. So, ngayon natin malalaman lahat. Making hold topper muna ako guys. Maharu-alu boy. Purop. Simulan natin bumiyahe ngayon. Para sa magtatanong pala, bakit yung Corolla natin siya yung nasa walang bubong? Si Obama naman, siya yung naka-garahe, no? Kasi ilalabas ko pa to soon si Cory. Papalagyan natin ng mags yan. Ito yung mags natin dito, papakita ko sa inyo. Meron tayong Calchapi, may N1, tsaka may tri-spoke dyan. Most likely yung N1 yung ilalagay natin kay Cory na mags kasi para talaga yan na usually ginagamit tong N1 na to sa Corolla. Bubuin kasi ulit natin si Cory boys, gagamitin natin. Si Barak meron akong niluluto para kay Barak. So abangan nyo yan sa mga susunod na video. So kapag ka naka-paddock stand pala kayo boys, paddock stand tawag dito sa may para matayo nyo ng upright yung inyong motor, no? Madali lang naman to. Kayang-kaya nyo gawin to in one hand. One person job. Side stand nyo muna, tapos saka nyo itaas ng dahan-dahan to. Tapos kapag nakatayo na, dahan-dahan yung isandal sa kabilang side. Ayan. So, una natin gagawin, papa-full tank muna natin to para magkaroon tayo ng baseline, no? Good morning is good. Traffic, oh. Time check ngayon, 7:48, pa 8 na ng umaga. And nagngangaw-ngaw na yung traffic. Pahirapan sa traffic. Yan yung mga mapapansin mo kapag normal naman to kapag naka-big bike ka. Medyo maninibago ka lang talaga. Para pala sa mga bago sa channel natin, ako po, si Rich Potato, no? Mainly talaga, channel natin, boys. Re-review talaga tayo ng mga kotse, no? Kaya ako nang binili itong motor na to, wala, kasi Hayabusa siya, Hindi mo na kailangan ng ibang rason pa. Bili mo lang siya kasi Hayabusa to. Tsaka medyo awkward pala itong Hayabusa, boys, pag gamit mo. Kasi haba niya, pre. Feel ko makakakatao ng kotse dito, Tsaka pala, boys, ako sa akin, alam ko marami nagsabi dyan, boss, ba't di kayo naka-gloves? Personal preference lang. Yung iba kasi malambot yung clutch. Yung akin, hindi malambot, malambot naman siya. Pwede naman. Pero pag naka-gloves kasi ako, kailangan pa mag-adjust ng medyo mahirap. Pero mas okay syempre naka-gloves, tol. Kasi syempre, kumbaga kung sumemplang ka, yun yung most likely, yun yung ipang kakalso mo, Gusto ko na makapag-expressway, boy! Babakbakin ko na to! Nag-iinit na ang aking mga kamao. Pag nagmamotor ako talaga, boy, ito pinaka-favorite ko, Pantayan kami sa stoplight. Wala pa rin ako nakikita ang Petron, Sana may Petron. Actually may Petron, alam ko naman dito sa EDSA, kaso mahal. Bagay, medyo 45% naman na ang ating gas tank, 97. Full tank pa, kuya. Ilang liters? 20 po. Bira mo gamitin, sir, nagka-traffic pa. Yan, 600 mo na lang. Ito, kuya. Okay. Reset tayo, guys. Yan, 0-0 na. Sumukha na nga makabuluhan ang ating pag full tank par. Okay, dito na magsa-start, boys. Again, napakadali lang naman ito. Paano ba naging concept yan? Na-explain ko lang sa inyo, no? Pa-full tank ka muna para magkaroon ka ng baseline. Tapos, bakbakin mo yung araw mo. Bumiyahe ka hanggang kailan mo gusto. Tapos, papa-full tank ka lang ulit. Tapos, let's say, 100 kilometers ka. Pa-full tank ka lang ulit. Divide mo yung kinarga mong litro sa binakbak mo nung araw na yon dun sa 100 kilometers na yon, tapos divide mo lang, yun na lalabas kung ilan na kilometers per liter mo. Kung hindi mo pa rin maintindihan, isang litro mo, ilang kilometro ang tatakbuhin. Yan ang basehan nila, no? So, sa mga big bike na mga 4-cylinder, usually mga nasa 17 to 20 mga 4-cylinder, mga tig 650cc. Pero kapag mga tig 1,000, most likely mga 15, mga 12 to 15 siguro, no? Pero kung maka 15 to sa Blaze, pucha, debed par. Pwede ba daily to par? Yun nga, nauusapang gas tayo. Ako kasi dati, boys, di ako naniniwala sa yung Blaze, yung
premium, unleaded, mga ganyan. Kasi para sa akin, price lang naman umaandar eh. Pero ever since nag-blaze ako dito, Ucha boy, throttle response, pre, immaculate as fuck. For some reason, may feel mo na, ewan ko sa akin ha, na-feel ko kasi parang sunog agad yung gasolina kapag antas ng octane eh. Sabi si kuya, binakbak yung Honda City. Nito lang ako naniwala dyan sa mga blaze na yan. Doon sa 91 versus 95, yung unleaded versus premium, doon ako medyo, parang wala nang pagbabago. Kahit sa mga Civic ko, o kaya kahit dito, parang walang pagbabago eh. Pero nung nag-blaze ako pucha. Tsaka bilis umangat nung rev. May mga ganun eh. Totoo pala yun, no? Kaming kotse po yung gantaas, oh. Pucha, kita yung mga ulo ng mga motor. Palagi namin pinag-uusapan yan eh. Kami mga magtutropa, no? Ano kaya yung magiging solusyon? Para mawala yung traffic. Di ko rin talaga alam eh. Alam mo, tingin ko solusyon dyan. Pucha, dapat mag-the-purge na eh. Magalingan na lang magtago eh, no? Yeah. Medyo nararamdaman ko na yung sumpa sa likod Mangawit na ako Downshift. Woo! Damn! Ang ganda, boy! Grabe naman yan, par! Sana lahat ng kalsada dito sa Pilipinas tunnel. Grabe naman tumunog yun. Parang gusto ko mag-U-turn May U-turn ba dito sa EDSA? Alam niyo guys, share ko lang Hindi pa ako nakapag third gear. Putang ina. Ang traffic talaga. Medyo lumuluwag na par. Medyo lumuluwag na. Charot. Di pala. Oh, grabe yung torque. Parang pana. Di ba pag chinarge mo yung pana, pagang! Ang bilis kumana eh. Okay boys, malapit na tayo sa expressway. Cavite Exandaan. Galing no? Buti itong Hayabusa boys, kahit traffic siya. Hindi siya nag-overheat. Maganda cooling system Ito na, expressway na par. Ano pinakinaantay ko boy? Bakbakan na! Downshift. Ooh, sweet butter of Jesus. Sarap mabuhay guys. Lalo na pag may laman yung RFID natin. Tingnan natin kung may laman You know, 35. Sagad nga natin first gear nito. Yan lakas sa gas eh. Six gear tapos hayahin lang tayo. Siyempre matikitan pa ako rito par. Parang kinain ko yung sinabi ko kanina.
naantayin na lang, no? Iba'y lamig talaga kapag may katabing dagat eh. Alam ko sa Cavite City ako eh. Putang ina, lumagpas ako. Oh my god. Hayop na yan, lumagpas tayo. Hindi pala siya sa dulo ng expressway. What the fuck? Oh, expressway na naman ako? Na naman. Not listening to instructions. Pogi nung Corolla na to boy oh. USDM taillights. $73, pucho mahal ah. May nagre-request wala no, i-top speed daw natin yung Hayabusa. Boy, ikaw na lang. Hindi ko kaya top speed do. Pucho, papaluin ko ng 300 to. Di na bar. Taka eh, pwede na ilagay-lagay lang. Pero gusto mo pa ipa-top speed. Sa akin pa? Muna ganun bar. Iba mo na lang, doon ka mag-comment sa mga taga-US. Wag dito sa Pilipinas. Kaiksi ng mga kalsada rito eh. Pumunta kasi ako sa, sa Mindanao, no? Sobrang curious ko pre. Winaze ko kung gaano kabilis yung aeroplano pag lilipad. Mga nasa 340, 350 yung bilis eh. Nung aeroplano, pag take off, gagano ka muna. Bilis din eh, no? Tapos paliliparin mo ng 300 sa akin to. Gusto mo tumigil yung mga vlog natin? Huwag naman ganon. I-check muna tayo saan tayo, ano? May lumagpas na naman ako eh. Aguinaldo W. Paglabas kanan, dire-diretso kanan. Mga scooter eh, mga gusto ko, bro. Mga scooter. Aguinaldo W tayo. Okay. Hassle, walang phone holder. Okay. Nakakakan muna ako. Nandito tayo ngayon sa ating panibagong Pajero vlog. Kung maalala nyo, ito yung kay John Omac na sasakyan. Ilang beses na rin natin ito na-review, mga 2 times na ata, 3 times. So ito yung kanyang prized possession. Alagang baby. Kita mo naman tol kung gaano ka lalim yung pagkaka-imbak niya dyan. Paano man napasok yan dyan boy? Hanggang tignan mo naman oh. Di niya na nilalabas yan kasi nga meron na siyang panibagong Pajero. Tapos na tayo mag-vlog ngayong araw. Natakbo pa lang natin 22 kilometers pa lang, no? Gusto nyo mapanood, boys, yung full vlog? Panoorin nyo lang. Vlog namin tong Pajero na to. Tingin nyo, boys, ilan na nga kalalabasan ng kilometers per liter na itong Hayabusa. So, uwi muna ako, boys. Update ko kayo kapag dating ko sa expressway, syempre. Skyway, stage 3 pala. Expressway na tayo, guys! Current, tinakbo natin 24.3. Uy, gago! Umangat yung motor, boy! Putang ina mo! Boy, kinabahan ako par. Hindi ko in-expect ganun tataas to. Gulot ako guys, puta. Akala ko magpapatawa pa ako eh. God damn, son! Grabe, medyo kinakaya ko na to, boy. Alam ko. Oh, dito si Jan. Oh, dito tayo. Ano, dire-diretso si Jan Omac. Ay, sir! Skyway type shit. Ay, ito ang rason kung bakit tayo naka big bike, bro. Hindi mo naman to. So, alam niyo ba boy, sa US, illegal yung ganito, yung lane splitting ang tawag nila rito, no? At last, nagkaroon din ng rason yung Hayabusa natin. Ilan na yung nadaanan nating sasakyan, bro. Pag nakakotse ako rito,
Tagal nito, par. Kinabahan talaga ako dun sa ano. Kinabahan talaga ako dun sa pag-wheelie. Pre, biniga ako yung first gear. Akala ko naman, sisibat po siya tumaas. Tayin na mo. Yosi to si Kuya. Sakit sa mata eh. Pero, to be honest, hindi naman siya traffic. Dire-diretso na may mga speed natin, 50 nga itong takbo ko eh. Siguro pag kotse may mga sudden stops na lang talaga. Pero, effective din eh. Basahin mo please. Ano to? Hindi na naman pumasok yung load natin, Kaya minsan, wala rin akong tiwala rito sa ano na to eh. Pa-load nga ako. Putya, di naman pumasok. Okay sana yung RFID boys. Kung may parang Gcash app, makikita mo kung ilan talaga. Pero yung online, yung app kasi nila medyo medyo tagilid eh. Para sa 45 pesos, pwede na. Magalyanis agad ako. Hindi na ako dadaan doon sa traffic kasi doon sa EDSA boys, yung yung large. Yun tayo awit par. Ayun ang iyan. Parang wrong turn yun Tapos pag uwi natin dito boys, full tank tayo. Pwede na siguro yun. Medyo traffic yung route na dinaanan natin. Pero dito natin malalaman kung matipid ba talaga. Medyo nagalusan na nga yung full tank natin. Hindi na siya sagad 32 kilometers pa lang. Ay! Nga pala boys, take note nga pala. Ito kasing nasa baba. Since nga siya, USDM na motor. Hindi pala to kilometers. Miles nga pala to. 32 miles. Convert nyo lang sa KM yan na tinatakbo natin. Alaman natin mamaya ilan yan. Nawala sa isip ko Okay rin, hindi rin tayo masyado na traffic dito. Pwede na. Tingnan natin pagbaba dito Wala ba? Oh fuck. Shit. Grabe. Ina mo. Doon tayo natalo. Hindi tayo makasingit dyan boy. Oh my god. Ayun na, para rin ako nakakotse dito. Ang init. Ito yung ayoko boys. Nasa ilalim tayo ng tunnel. Tapos yung init ng isingaw ng makina. Diretso sa bayag ko. Woo! Andar na please. Ang init na. Para akong pinaplansya dito. Pasingit guys please. Ang init niya na sa legs. Uncomfy na yung init niya. Look at this. Nakakagit-gita na kami. Lapit na kami magkapalit ng mukha ni Kuya ang katabi ko. Time check. 6:10 ng gabi. Traffic pa rin boy, hayop na yan. Tense na yung labanan guys Iba na yung pakiramdam ng legs ko dito. Fried egg na talaga. Kahit ilan yung i-deploy nila ng mayor dito ng Mandaluyong boy. Walang makasagot ng solusyon. Ang init na pre. Init na sa hita. Hindi ko na kaya. Hindi na siya komportable sir. Buti hindi nag-overheat Usually kasi boy sa mga super bikes as much as possible, ayaw mo na ma-heat soak sila. Kasi gusto palagi ng mga ganito na-under Sa high speed nga, medyo normal temp lang Paano ko pa pag ganito kainit? Ay na, grabe, init sa hita boy. Under na tayo please. After nitong Mega Mall, na to kalmahan na rito May pagbalag-bagal muna tayo dito sa Mega Mall. Hindi ko na kaya. Ang init. Okay, tinaharangan ni ate to. Ay, banggaan pala. I need some air! Ilagay mo yung itlog dito, putya, magiging boiled egg na Partito, wala pang tubig yun. Kaya bihira ko lang talaga gamitin itong Hayabusa guys Either sobrang aga o sobrang late. Medyo nagagamay ko naman na makipagsingitan dito. Tsaka gawa rin ng medyo mahaba yung paa natin. Yung paa to, yung hita natin. Kailangan ko lang gawin. Ilabas lang yung hita ko tapos kapag tutumba ako, abot ko naman Kaya siguro, kaya rin saktong-sakto yung bike na to sa akin. Balagbagan na! Game na! Okay. Medyo nalamig na si Obama. Traffic na naman. Putang ina talaga. Kubaw na! Give me some air, bro! Give me some air! Feel ko mabawaog ako dito sa motor na to, pre. Sobrang init ng Tensya na guys kung minsan nasasabi kong init kasi talaga. Hindi siya mainit kapag yung alam mo yung dire-diretso ka lang. Ganito. Hindi init ng pero grabe kanina simula dulo ng EDSA hanggang pauwi pre, pucha. Feel ko kaya tayo malakas sa gas ngayon kasi traffic, puro first gear. Swerte na kung makatawid second gear. Pero di ko ma-consider na long drive to pre. Consider ko dito, ito yung pag traffic So soon, gagawa ako ng fuel consumption kapag long drive naman. Malay natin bumawi sa long drive tong Hayabusa.
Pre, lahat ng dadaanan ko traffic. Init. Fuck. Mga tagusa sa pantalong ko yung init, bro. Ayun, dito may blaze. 42 miles ating tinakbo. 67. So gawin natin 68 kilometers. Okay, so 68. Papa full tank tayo. Titignan natin kung ilan yung makakarga. Divided by 68. Okay? Simot. Okay, hintayin lang natin. Okay. 5.868 which is yung tinakbo natin divided by 5.84 which is yung kinarga. So ilan ang kalalabasan sa traffic? 11.6 kilometers sa traffic. Pucha, parang kotse, boy. Thank you po. Lakas sa gas, boy. Na-traffic ka na nga. Ang lakas mo pa sa gas. Eh, sa ko 12 naman sa traffic. If iniisip nyo na mag-Hayabusa second generation, sabihin mo mga safe to say mga 12, no? Mga 12 kilometers per liter. Yung ano naman na yun, sobrang traffic yun, as in, dikdikang traffic. First gear, second gear lang ang kinakalabasan ko. Pero tingin ko kapag nag long drive naman, tansya ko dito mga ano to, mga 15, 16. Grabe, pagod na ako. So iba pala pagod, boy, kapag naka sports bike. Pogi ka nga, putya, pagod ka naman. Para sa akin medyo malakas siya kasi syempre motor to, 'di ba? Supposedly dapat medyo tipid to. Pero parang kotse. Pero kalakip naman noon, putya, ikaw yung pinakamabilis. Alam ko may mas mabilis dito ZH2 pero kasi ano naman yun, medyo may daya yung kasi may turbo yun . Pero kung NA lang, naturally aspirated engine, baka Hayabusa pa rin ang nagwawagi. Kita-kits tayo sa mga susunod na video. Abangan nyo na lang kung ano nga mga agenda natin dito kay Obama. Gusto ko na magpahinga, gusto ko na mag-aircon. Sobrang init talaga dito sa legs. Dito ko na tatapusin ang video, boys. Sana nag-enjoy kayo sa mini vlog natin. Haba na itong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo. Kita kayo sa mga susunod na video. Peace out!